Mga kababayan, 'no, trending po ngayon sa social media ang patungkol dito mga kababayan kay, tawag dito, wait lang ha mga kababayan. Trending po sa social media ang patungkol dito kay Kitty Duterte, mga kababayan, na mismong binulgar ni Trillanes, ayan, Isman Antipino, ayan, big love shoutout po. No, binulgar po ni Trillanes mga kababayan na ang Duterte family, no, mula kay Sara, Digong, Pulong, Baste, Kitty at Hanilet ay tumanggap daw ito ng pera galing sa droga kay Sami Uy. Naku po mga kababayan, at mga kababayan, itong, hawak ni Trillanes na ebidensyang ito ay nai-file na po pala ito sa ombudsman, mga kababayan, naku po. At pangalawa mga kababayan, itong, hawak ni Trillanes na 'to ay irepresenta din ni Trillanes sa impeachment ni Sara sa may April 14. Correct me if I'm wrong, sa April 14 po lalabas si Trillanes, mga kababayan. Sir Bien and kay Ma'am Gloria Barindos Dato, ayan, Barintos Dato, hello po, and kay Ma'am Kylie, ayan, may love shoutout din po. At kay Jolly Hugs, ayan, may love shoutout. And kay Lovely Buon and kay Ma'am Arlene Agarin, may love shoutout po. So ngayon, mga kababayan, Ma'am Elena Garcia, hello po. So yun nga, ngayon mga kababayan, trending itong usaping ito na binulgar ni Trillanes sa social media sa mga interviews niya. So lahat po ng interviews ni Trillanes mga kababayan ay lahat po yun ay pare-parehong statement. Walang pinagkaiba, walang lahat ng kanyang mga sinasabi sa maanumang network ay pare-pareho. Walang pagkakamali, walang kulang, walang dagdag, pareho lahat ang sagot niya. Kahit sa ang network, ito nga daw mga kababayan, may hawak siya na every 5 months or 6 months or kalahating taon tumatanggap ng 40 to 50 million ang bawat isa sa kanila, sa mga Duterte, ng pera na dividendo galing sa droga. Naku mga kababayan. At eto na nga. Bukod diyan mga kababayan, dahil sa ibinulgar ni Trillanes na yan, nakasali si Kitty Duterte, tumanggap daw sila mula 2011, no? So ngayon mga kababayan, kung babalikan daw natin yung year 2011, ay 7 years old pa lang daw si Kitty Duterte niyan. Paano daw nangyari na tumanggap si Kitty ng 40 to 50 million every 6 months, is 7 years old pa lang daw si Kitty niyan. O ganito po ha mga kababayan. Ulitin ko. Ang sabi ni Trillanes, tumanggap ng pera na dividendo galing sa droga si Sara, si Digong, si Pulong, si Baste, si Hanilet at si Kitty na joint account. Joint account ni Hanilit at ni Kitty ang hinuhulugan. Yan po ang nakuha ni Trillanes na ebidensya. So, ang reaction ngayon ng mga DDS, paano daw nangyari 7 years old pa lang si Kitty? Joint account nga eh. 'Di ba? Joint account nga. So, ibig sabihin, nakatanggap si Kitty pero ang may hawak si Hanilit pa rin. So, kung 40 to 50 million, ang matatanggap ni Hanilit a month, 80 to 100 million. No? 80 to 100 million every 6 months. No? So, per each yan ha, each. Kay Baste, ganun. Kay Pulong, ganun. Kay Digong, ganun. Kay Sara, ganun. No? So, ngayon mga kababayan, ang reaksyon ng mga DDS, paano daw nangyari na nakatanggap si Kitty ng gano'n? 7 years old pa lang, joint account nga eh, 'di ba? So hangga't si Kitty wala pang kamuwang-muwang sa mundo at hindi pa nabago ang ilong, si Hanilit pa rin may hawak. Joint bank account nga eh, mga bobo pa kayo. Oh, eto ha mga kababayan, pakinggan natin na eto hindi, basahin ko muna yung post mga kababayan. So ito ha, basahin natin yung post galing sa Political Toxic. Ayan. So sabi kasi mga kababayan ni Trillanes sa kanyang pahayag sa mga report, no, at sa mga interview sa kanya. So ito po nakalagay. Dating Senator Trillanes,
hinayag sa publiko na tumanggap raw si Kitty Duterte ng drug money noong 2011 hanggang 2013. Makikita sa Google na si Kitty ay isang 7-year-old na bata pa lamang noon. Ano kaya ang nasa isip ng senador at paano niya naisip na idamay ang isang musmos na bata sa mga ganitong kasilang usapin? Si Kitty Duterte ay 22 taong gulang na ngayong 2026. So sabi kasi ni Trillanes mga kababayan, ayan po, no? Trillanes, sinabing tumanggap si Kitty. Ayan, 7 years old pa lang daw si Kitty ng 2011, no? So 7, 8, 9, 10 years old nung 2013. So paano daw tumanggap ng 40 to 50 million? Ito po ha, pakinggan natin. Mga kababayan, ang pahayag ni Trillanes kung pwede ba si Kitty humawak. Ito ha, pakinggan ninyo ito. Yung involvement ni Sara Duterte and the whole Duterte family sa illegal drugs. Sila ng 40 to 50 million pesos every 6 months mula sa isang drug lord. Have you been invited to testify in these hearings? And if so, what the issues or allegations do you want to clarify? I was informed by a few members of the House Committee on Justice that I may be presented sa House impeachment hearings siguro by April, no? Second half of April. So pinasabihan ako, I was also asked to prepare the affidavits and annexes. So yun po. Specifically, doon po ako ipepresenta dun sa article on ill-gotten wealth. So doon daw si Trillanes mag-represent or ipresenta itong mga dokumentong ito na hawak niya patungkol sa pera mula sa droga, yung mga bank account nila Digong at ni Sara, lahat ng mga Duterte ay doon daw ito sa articles of tawag dito ill-gotten wealth. So kasi meron kasi doon mga kababayan sa grounds ni Sara sa impeachment complaint itong ill-gotten wealth na which is sinabi nga ni Attorney Ligutan na kung ang pera nila ay lumagpas sa kinikita nila at hindi tugma no sa kinikita at sinasahod nila, ibig sabihin ill-gotten wealth. Sa madaling salita, hindi mapaliwanag, nakaw. Continue. Yan ang hindi maintindihan ng mga DDS. So si Trillanes po mga kababayan ang isa sa magrepresent o magpresenta or isa sa mga witness no na may hawak na sandamakmak na ebidensya. Putang ina, Sara, makukulong ka talaga dito. Declaration sa salin at yung Sir Jericel Puno, hello po. Mama Jorda, hello po. Duterte family illegal drugs. Ayan. Yung involvement ni Sara Duterte, buong pamilyang Duterte sa illegal drugs. Isa din yan sa ipresenta ni Trillanes. Naku po. Duterte family sa illegal drugs. Naku. Sis nito ay yung mga dokumento na alam ko noong 2016 pa. Yung mga pinaka-basis daw niya, basis, no? Binabasihan ni Trillanes mga kababayan ay yung mga documents na nakalap niya noong 2016 pa. No, nako mga kababayan, Diyos mio marimar, iiba pa naman to si Trillanes. Alam niyo bakit nagawa ni Trillanes yan mga kababayan? Kung bakit galit na galit siya kay Digong, mamaya malaman ninyo. Mahigit 2 bilyong piso ang nilalaman ng mga iba't ibang bangko ni Sara Duterte jointly with her husband Mans Carpio and Digong Duterte. Isang taon na ito na iniiwasan nila Digong, nila Sara kasi alam nilang totoo. Tapos doon din sa same set of documents na to, nakita natin na merong nakukuha si Sara Duterte and the other members of the Duterte family. Doon, sabi ni Trillanes, merong nakukuhang pera si Sara Duterte and all members of Duterte families. Saan? Namely si Digong, Pulong, Baste, yan, si Sara, Hanilet, and joint with Kitty. Narinig nyo mga kababayan? Tumanggap ng pera si Sara, si Pulong, si Digong, si Baste, si Hanilet, and Kitty, joint account.
ni Hanilet at ni Kitty. So may bank account si Kitty, joint account kay Hanilet. Kasi actually mga kababayan, minor pa naman si Kitty at the time. So si Hanilet ang may hawak. Kaya nga joint bank account nila eh. So ngayon mga kababayan, ito continue natin ha, ibalik natin ko. The family, Mm. namely si Digong, Pulong, Baste, yan, si Sara, Hanilet, and joint with Kitty. Nakakatanggap sila ng 40 to 50 million pesos every 6 months mula sa isang drug lord. So, ang Narinig niya? Sir Aaron Duida, may galap shoutout po dyan sa San Francisco. Ayan, so narinig niyo mga kababayan ang sabi ni Trillanes. Tumanggap si Sara, si Digong, si Baste, si Pulong, si Hanilet, at Kitty na joint account nila sa bangko ng dibidendong pera mula sa drug lord na si Sammy Uy. Every 6 months, 40 to 50 million. 2011, 12, 13. So 3 years yan. So sa isang taon, dalawang 6 months kasi 12 months sa isang taon. So tumanggap sila mga kababayan ng 6 na beses. No? Kasi 2, 4, 6. 3 years yan 2011, 2012, 2013. So dalawang beses silang tumanggap sa isang taon ng 40 to 50. Sabihin natin 100 million. 100 million sa isang taon. So meron silang 300 million each per head. No? 300 million times Pulong, Baste, Sara, Digong, Kitty, Hanilet. 6. So 300 million times 6. Medyo malaki nga. So ngayon mga kababayan, sa mga nagtatanong paano daw si Kitty tumanggap, minor de edad pa daw yun kasi 7 years old. 2011 si Kitty years old ay 7 years. Si Kitty Duterte ay 7 years old. So 2011, 12, 13 si Kitty Duterte ay 10 years old na pagka 2013. So paano daw tumanggap si Kitty minor de edad? Hindi nyo ba narinig sabi ni Trillanes? Joint bank account ni Hanilet at ni Kitty. So nasa kustodiya pa rin ni Hanilet yung pera nung time na yon. So sa loob ng 3 taon. with Kitty. Mm. Nakakatanggap sila ng 40 to 50 million pesos every 6. Yan, si Sara, Hanilet, and joint with Kitty. Nakakatanggap sila ng 40 to 50 million pesos every 6 months mula sa isang drug lord. So ang tingin ko nito ay ito ay dividendo mula sa illegal drug trade. Specific kasi ito no? Kami mahirap po. Check na nakalagay sa pangalan nila mismo. Galing. Bawat isa sa kanila may manager's check. So cheque po ito na nakapangalan mismo bawat isa sa kanila. So which is mga kababayan, yan po yung iprinisenta ni Trillanes sa Quadcom noong sabi ni Digong, ano kapalit sir? Sampalin ko sa publiko. Hindi ko nagayahin si Digong. Di man ako binigyan ni Bongo Rilo eh. Sabi pa naman ni Bongo, ginaya niya si Tatay Digong. Ito, Rilo, para sa'yo. Wow, kung si Kuya Will Jacket, si Bongo Rilo. Kaya ngayon mga kababayan, eto na nga. Ulitin ko ha sa mga nagtatanong na DDS, paano daw si Kitty tumanggap? Minor de edad pa daw si Kitty at the time, 7 years old pa lang noong 2011. Bakit? Hindi pa po pwede mag-joint account ang minor de edad at ang nanay? 'Di ba? Hindi ba po pwede? Hindi pa po pwede mga kababayan? Wala talaga kayong masabi, Kitty Duterte naman kayo, sisikat kahit ano paninira nyo. Ano daw sabi ni Sally, Halanduni ba? Oo, alam mo Sally kung Muslim ka nakakahiya ka sa mga Muslim. Oo, inutil kang paslupa kang pangit ka. Paano sasabing si Kitty na naman ang sisiraan yun? Lalabas naman yan eh. Lalabas naman yan sa impeachment. Si Trillanes ang naglabas niyan, hindi kami nagre-react lang. Continue ulitin ko ito. 40 to 50 million pesos every 6 months mula sa isang drug lord. So ang tingin ko nito ay ito ay dividendo mula sa illegal drug trade. Specific kasi ito no?
bawat isa sa kanila ay may manager's check na nakalagay sa pangalan nila mismo galing dun sa drug lord. Yung involvement ni Sara Duterte and the whole Duterte family sa illegal drugs. Naku, mga kababayan, ayan na nga ang sinabi ko sa inyo. Patay talaga kayo diha. Naku. Ma'am Rosemary Calipho, wala na akong masabi. Yun nga, ma'am, wala nga. Kahit ako, wala akong masabi na eh. Wala na, hawak na ni Trillanes eh, patis tayo diha. Kaya pala hindi sila maubu-ubusan pera, di ba? Kaya pala gumanda si Kitty ni. Siyempre, meron yan si Kitty nanay, meron si Kitty pa kaya, di ba? Oo. Ma'am Silpa Glory, hello po. And kay Ma'am Malusiron. Di ba? Yan ngayon mga kababayan. Pero ang tanong kasi ng mga DDS, tumanggap na ba daw si Kitty? 7 years old pa daw si Kitty nung panahon na yon. Bakit hindi pa po pwede si Kitty tumanggap kahit 7 years old? Ha? Hindi ba si Kitty Duterte pwede tumanggap kahit 7 years old? Ang sabi naman ni Trillanes dito ay joint bank account. So nasa kustodiya pa rin ni Hanilet ang pera. Ngayon si Kitty 22 years old na, siguro na kay Kitty na. Siguro lang ha. Tanda na siya kung saan-saan ngambar na pupunta 'Di ba? Kung saan-saang bansa na nga lumilipad. Kaya yun po ang maisagot ko mga DDS. Kahit 7 years old, kahit 1 year old pa nga lang yan Kung lagyan mo ng pondo yan hanggang sa pag-aral niya, magagamit niya sa pag-aral niya, walang problema kasi ito hindi po yan makaligtaan natin mga kababayan at hindi po limit sa ating kaalaman na ultimo sa mga Chinese family, yung mga anak nila hindi pa nga pinanganak, may mga ipon na. May mga bank account na yang mga anak. Ganyan sa mga Chinese family na kultura. Na ang kanilang mga anak hindi pa nabuo, or yung mga lolo, mga lola, hindi pa nagkaroon ng apo, may mga deposit na. Oo, may mga deposito na. So paglabas ng kanilang apo at yung pag-aral ng mga apo, 'di ba? May mga makukuha na silang pera kasi pinunduhan sila Oo. So, meron ngang joint bank account. Andiyan naman yung nanay, custody naman ni Hanilet yan. So, bakit hindi pwede? No, kung sakali man. Oo. Kaya ngayon mga DDS, huwag kasi kayong magfi-feeling matalino. Bakit? Wala naman kayong mga bank account. Diyos ko, wala nga kayong mga pera. Tas, ano bang alam ninyo sa mga sinasabing joint bank account? Talagang ganyan ang reaksyon ninyo na paano na tumanggap si Kitty, 7 years old pa lang. Huwag na kayong mag-react. Wala naman kayong mga bank account. Diyos ko, mga mahihirap kaya kayo. Wala nga kayong pangkain. Kaya nga yung humba pinag-agawan ninyo 'Di ba? Kaya kami na mga nakakaintindi at may mga bank accounts, alam namin yung mga patakaran na ganyan. Kayo mga DDS, kaya hindi nyo alam kung ano ibig sabihin ng mga joint bank account, 'di ba? Ano ibig sabihin ng mga time deposit kasi wala kayo niyan. Yun lang naman ang katotohanan Wala kayong ganyan. Kaya hindi ninyo yan alam. Kaya kayo mga DDS hanggang hula na lang kayo. Paano nga ba yun? Paano ba tumanggap? 7 years old. Joint bank account nga 'Di ba? Oo. Joint bank account nga Oo. Andiyan yung nanay ka-joint bank account nga 'Di ba? Kaya kayo mga DDS, alam naman naming wala kayong mga joint bank account, hindi niyo alam 'yan, hindi nga kayo naka-abroad kadalasan sa mga DDS hindi naka-abroad, putang ina nasa Pilipinas lang paikot-ikot ang buhay. 'Di ba? Kaya kayo mga DDS, huwag na kasi kayo mag-react kung wala kayong alam sa mga sinabing joint bank account kasi bakit? Wala naman kayong mga bangko. Diyos ko, paano ka makapag-bangko? Bubo ka nga, 'di ba? Oo. Paano ka magkaroon ng pera sa bangko wala ka ngang utak, Diyos ko. Oo, at saka take note majority sa mga DDS mga walang passport. Bakit? Takot mag-abroad. Ay ano pa, sus paano ba sila mag-abroad? Wala ngang pera. Mahirap nga 'di ba? Oo. Diyos ko. Take note kadalasan sa mga DDS, mga walang valid ID. Tandaan niyo 'yan Kadalasan sa mga DDS, ang kanilang valid ID ay walang iba kundi ang national ID na 6 na taon bago na-release. Tandaan niyo, majority sa mga DDS walang valid ID. Kung meron man national ID tapos walang kilay kay malabo.
'Di ba? Ganyan po ang mga DDS kababa, ganyan kababa ang tingin ko sa mga DDS. Yan, totoo yan, huwag kayong magalit mga DDS. Huwag kayong magyabang kasi bakit? Kung maghanapan tayo ng valid ID ngayon, wala kayong bukod tanging valid ID kundi ang national ID na ang labo na walang kilay. 'Di ba? Tapos 6 na taon bago ma-release. Hamunin ko yung mga DDS, maglabas kayo ng valid ID. Ang tanging mailabas nila yung lumang postal ID, voter's ID, or else national ID. Paghanapan mo passport yan, wala. Bank account, wala. Bakit? Mahirap nga ni. Kaya mga bubo nga ni. Huwag kayong magalit mga DDS ha, totoo yan. Kadalasan sa mga DDS, walang valid ID, walang passbook, walang bank record. Bakit? Mga bubo nga ni. Tapos yung national ID pa nila, mga kababayan, ay naka-print lang kasi walang original, hindi pa na-release dahil sa pakabagal ni Digong. Kaya Ma'am Jean Ong, hello po. Kadalasan sa mga DDS yung kanilang mga national ID, hindi pa nahahawakan. Kung meron man, naka-print lang. Oo. Bakit? Kasi yung mga national ID nila, hindi pa nagawa ni Digong. Saan kaya napunta yung 8 billion na budget dyan sa national ID na yan? Putang inang yan. Diyos ko po, mga kababayan. Kadalasan yan sa mga DDS, yung mga national ID nila, hindi pala nahawakan original. Ang nahawakan nila yung mga naka-print. Nakalaminate. 'Di ba? So yun po yun mga kababayan. Oo. Ay, Diyos ko, sa akin binigay ng mama ko ang passbook sa kasal ko. 1 year old pa ako nag-open mama ko, 'di ba? Ganyan talaga, mga kababayan. Mm. Sa mga Chinese ganyan, 'di ba? O sa mga DDS na nagtanong paano daw si Kitty Duterte tumanggap ng pera na galing sa droga, 7 years old pa lang. Joint account nga ni, hawak nga ni Hanilit nga ni, 'di ba? Mga bobo. Ay, ulitin ko mga DDS, wag na kayong mag-react sa bawat bagay. Uy, kasi wala kayong ganyan, hindi niyo alam 'yan, 'di ba? Mga bobo nga ni. Pag usaping pera mga DDS, wag na kayong mag-react. Uy, putang ina niyo. Mga mahihirap naman kayo, mga wala nga kayong bahay, Diyos ko, mas pinahalagahan pa yung tag 80,000 na sapatos at relo na tag 1 million pero yung bahay sa probinsya, lupa nga ni. Tapos pag pumasok sa spa, nakaigit po, ina nga ni. Ay nako. Speaking, ang meron sa mga DDS mga kababayan, droga. Oo, wala silang pera pero meron silang pang droga. Bakit? Tingnan niyo ang Davao, Diyos ko. Ang Davao daw number 2 sa malinis na lugar sa buong mundo. Sunod daw ito sa Singapore. Ang Davao City ay pinakamalinis na lugar. Sabi nila, malinis pero ang droga free.